Kamakailan lang nagulat ang buong administrasyon ng isang unibersidad sa China matapos sumiklab ang kilos protesta ng mga estudyante sa lugar ng Xu, Shanghai. Itinuturing itong sensitibong issue ng pamahalaan dahil hindi lang ito simpleng reklamo, isa itong pagkilos laban sa sistema. Noong ika-12 ng Hunyo, biglang inanunsyo ng Hub Foreign Studies University na maaantala ang kanilang summer break. Dapat sana'y uuwi na ang mga estudyante sa katapusan ng Hunyo, pero inurong ito sa kalagitnaan ng Hulyo. Ang dahilan, may darating daw na mga bisitang banyaga at kailangan ng performance mula sa mga estudyante ng Art College. Hindi ito tinanggap ng katahimikan ng mga estudyante. Sa halip, umusbong ang galit at hinanakit. Kumalat agad sa social media ang mga reklamo. May mga nagsabing ginagamit lang daw sila para pagkakitaan ng school canteens at convenience stores. Kinagabihan ng araw ding iyon, mahigit 1,000 estudyante ang nagtipon sa school plaza. Pinangunahan sila ng isang lalaking may hawak na loudspeaker. Ang sigaw nila, "Holiday!" Umalingaw-ngaw sa buong campus. Tinawag nilang 612 Uprising ang kilos protesta at ang nanguna sa sigawan ay tinaguriang Thermos Hero. Lumabas ang isang opisyal ng paaralan para kausapin ang mga estudyante, pero marami ang hindi natuwa dahil hindi raw ito nagbigay ng malinaw na sagot. Sa kabila ng ingay at dami ng tao, walang indikasyong babawiin ng paaralan ang naunang desisyon. Habang tumatagal, lumalalim ang mga hinaing ng mga estudyante. Ayon sa kanila, hindi lang ito tungkol sa summer break. Gusto rin nilang ipatigil ang mga sapilitang morning at evening study sessions, alisin ang mga hindi kailangang klase at itigil ang parusa sa dorm inspections. Gusto raw nilang maranasan ng tunay na buhay universidad. May isang student vlogger ang nag-post sa Douyin. Dati tapos na ang lahat ng klase sa week 16 at exams sa week 18. Pwede na sanang umuwi by end of June. Pero ngayon pinahaba pa hanggang week 20 para lang sa VIP guests nyo. Nanalo na kayo at ni-block nyo pa ang lahat ng negative news. May mga guro na raw na sinunod ang original na schedule pero ngayon pinipilit silang magdagdag pa ng assignments kahit tapos na ang lahat. Dagdag pa rito, marami ng estudyante ang nakabili ng flight tickets para makauwi. Isang estudyante ang nagreklamo, "Nagbook na ako ng ticket, kapag kinansel ako, 500 yuan ang mawawala. Sino ang magbabayad niyan?" May chismis din mula sa isang street vendor. Last year, dinelay din ang bakasyon kasi sobra-sobra raw ang order ng kantina. Ayaw daw malugi sa mga paninda. Baka ganun na naman ngayon. Isang vlogger mula sa China ang nagpost ng screenshot na nagsasabing ang West Playground incident ay itinuturing na raw ngayong political issue matapos ang investigasyon ng Provincial Education Department. Maglalabas daw sila ng bagong holiday notice. Kasama rin sa mensahe ang babala, huwag makiusyoso, huwag magkalat ng impormasyon sa mga group na may mahigit 10 tao, huwag tumanggap ng interview at huwag i-post online ang tungkol sa insidente. Dahil dito umani ng batikos ang pamahalaan. Sabi ng ilang netizen, ito ang tunay na kalidad ng pamamahala ng Communist Party. Lahat ng desisyon pabago-bago, kahit ang schedule ng bakasyon gulo. Ang lipunang walang respeto sa kasunduan ay nakakakilabot. Pero dahil sa ganitong mga kilos, naniniwala akong may pag-asa pa ang China. Sa nakaraang mga linggo, dumami na rin ang mga kilos protesta sa iba't ibang parte ng China. Pero dahil sa higpit ng kontrol sa media, kakaunti lang ang nalalaman ng buong mundo. Noong gabi ng ika-3 ng Hunyo, ilang araw bago ang anniversary ng June 4th incident, isang malawakang protesta rin ang nangyari sa isang senior high school sa Hongyang, Hunan Province. Daan-daang estudyante ang nagtipon, pinalibutan ng mga police cars at sumigaw ng expel from school refund money. Ayon sa mga estudyanteng may alam sa insidente, ang kilos na yon ay para lang sana mapawi ang stress sa nalalapit na college entrance exam. Pero imbes na unawain, inireport ito ng paaralan sa pulisya. Pinasok ng mga pulis ang campus at dinampot ang 3 estudyanteng tinukoy bilang leader ng protesta. Lumaban ang mga estudyante. Gumawa sila ng human chain para pigilan ang mga pulis. Pero sa huli, pinuwersa pa rin ng dispersal at inaresto ang 3. Ayon sa mga nakasaksi, masyadong marahas ang naging aksyon ng autoridad. Marami ang nagtanong, bakit kailangan ng ganitong kalakas na puwersa laban sa mga estudyanteng gusto lang magpahinga mula sa pagod ng exams? Lalo pat sensitibo ang petsa at malapit na ang anibersaryo ng isang makasaysayang protesta, ang June 4th Massacre. Sabi nga ng isang insider, may mas malalim pang ugat ang insidente. Isang kilalang education group umano ang nasa likod ng pagtawag sa pulisya.
Noong ika-14 ng Abril, nag-anunsyo ang Chongningsang U High School at ang Hongyang High School na makikipagtulungan sila sa Hungry Education Group para raw sa pagpapabuti ng edukasyon sa rehiyon ng Xiangnan. Pero para sa mga estudyante, ang tunay na epekto nito ay isang banggot. Simula raw sa susunod na semester, ipapatupad ang bagong Hungry Schedule. Gigising ng alas 5 ng umaga, may 15 klase kada araw, at sa pilitang ehersisyo para sa lahat ng guro at estudyante. Ayon sa ilang estudyante, nakakasulasok. Mula nang dumating ang mga bagong guro mula sa Hungry Group, pinapatay na ang aircon kahit sobrang init na. Parang sinasakal kami. Dati, hindi ganito. Sa gitna ng semester, bigla rin daw nag-anunsyo ang paaralan na kailangang magbayad ng tuition fee na umaabot sa 11,000 yuan. Kasunod nito, pinilit pa raw silang bumili ng learning materials kaya umabot ng halos 20,000 yuan ang bayarin sa isang semester. Nang lumala ang tensyon, bumuo ng human chain ng mga estudyante sa harap ng police cars para pigilan ang pag-alis ng mga pulis. Isinisigaw nila, palayasin ang school management, ibalik ang bayad, palayain ang mga inaresto. Pero kahit ganoon katindi ang pagtutol nila, walang nagawa ang karamihan kundi panoorin habang inilalayo ang 3 estudyanteng inaresto. Hanggang ngayon hindi pa rin alam kung nasaan sila at nananatiling tahimik ang mga opisyal. Nag-viral ang balita sa social media at marami ang nagalit. Isang user ang nagsabi, ang sistema ng edukasyon dito ay mas nakakasakal pa kaysa sa mga exam. Ayon pa sa isang netizen, ang grupong sigawan ng mga estudyante ay matagal ng paraan para maibsan ng stress. Pero ang pagpasok ng pulisya at sa pilitang pag-aresto ay hindi solusyon. Mas pinapalala lang nito ang banggaan sa pagitan ng kabataan at sistema. Pero ang sitwasyon ay lalo pang sumiklab. Ayon kay Ginoong Lee, isang residente malapit sa eskwelahan, nandoon siya noong araw na yon. Mga estudyanteng nasa edad 16 hanggang 17. Lumaban para sa batang babae. Binutas nila ang bintana ng school office. Kwento pa niya, lumabas ang principal pero tinamaan ng magulang sa gitna ng tensyon. Ang guro raw na si Jiang, ang inaakusahang ng bully, ay hindi lumabas ng gusali. Dumating ang mga pulis, inaresto ang mga estudyanteng nambasag ng bintana at nagdisperse ng mga tao. Isa pang estudyante na si Xiao ang pumunta rin sa lugar pasado alas 5 ng hapon. Ayon sa kanya, punong-puno ng tao sa paligid ng school. Bitbit ng pamilya ang larawan ni Wuja at nakasulat doon ang salitang injustice. Hanggang alas 7 ng gabi, tuloy-tuloy pa rin ang protesta. May dumating pang 2 pulis na sasakyan. Nahuli ang ilang estudyante pero nakatakas daw si Xiao. Sa kabila ng matinding ingay sa social media, agad binura ng mga autoridad ang mga post at video ukol sa insidente. Walang pahayag ang gobyerno o paaralan. Noong Mayo 26, pinalibutan na ng Special Forces ang paligid ng eskwelahan para pigilan ang publiko na makalapit. Agsapit ng umaga ng Mayo 26, itinigil ng paaralan ang klase. Pero sa halip na tumahimik ang sitwasyon, lalong uminit ang usapan nang biglang lumabas ang ama ni Wuja sa isang video. Ayon sa kanya, naipaliwanag na ang sanhi ng insidente. Nakaresolba na raw ito ng mga kinauukulang ahensya. Maraming salamat sa inyong pag-aalala at sana ay itigil na po ang pagtalakay nito online. Para sa mga mamamayan, malinaw ang senyales. May matinding pressure mula sa gobyerno. Marami ang nagtanong, paano nga ba nagbago ang pahayag ng isang amang nawalan ng anak? Halos isang araw lang matapos ang trahedya. Isa lang ang sagot ng marami, banta. Ayon sa ilang netizen, maaaring tinakot o pinuwersa ang ama ni Wuja na manahimik alang-alang sa kaligtasan ng iba pa nilang kamag-anak. Sinabi pa ng ilan, isang buhay ang nawala pero hindi man lang siya nakapanlaban. Sa ilalim ng pamumuno ng CCP, kahit pamilya mo hindi ligtas. Hanggang ngayon walang malinaw na ulat o opisyal na resulta mula sa mga autoridad. Ngunit habang patuloy ang pananahimik ng Estado, dumarami naman ang ganitong insidente. Nagpapakita ng malalim na galit, lungkot at pagkadismaya ng taong bayan. Ayon sa mga netizen, paulit-ulit lang ang ginagawang taktika ng gobyerno. Una, magpakalat ng maling impormasyon. Pangalawa, isara ang internet at burahin ng mga post. At pangatlo, hulihin o takutin ang mga mamamayang nagsasabi ng totoo. Sabi ng isang user, sa ganitong sistema, parang langgam lang ang halaga ng buhay ng tao. Kapag wala talagang pagbabago, babalik lang tayo sa dati. Isa pang malawakang protesta ang sumiklab noong Enero 2 sa Puchong County, Jiani Province. Sa pagkakataong ito, 10,000 ang nagtungo sa harap ng isang paaralan
para maningil ng hustisya. Nagsimula ang galit matapos mamatay sa misteryosong paraan ang isang estudyanteng si Dang Changin mula sa isang vocational center. May hinala na siya ay naging biktima ng matagal na bullying. Ayon sa mga ulat, tinangka ng lokal na pamahalaan at paaralan na itago ang impormasyon. Pilit nilang pinipigilan ang pamilya ni Dang na makuha ang buong katotohanan. Isang residente ang nagkwento, mahigit 10,000 tao ang nandoon. Maraming estudyante ang binugbog. Sa sobrang galit ng publiko, nagsimulang maghagis ng bato ang mga tao sa mga pulis. Habang nagtataas ng shield ang mga pulis para depensahan ang sarili, may mga demonstrador na gumamit ng fire extinguisher para itulak palayo ang mga awtoridad. May ilang sinubukang baliktarin pa ang police vehicle. Pero sa kabila ng dami ng sumuporta, nabigo pa rin ang pamilya na makamit ang hustisya. Sabi ng paaralan, sira daw ang CCTV footage. Pero taliwas dito sinabi ng pulis na napanood na raw nila ang video. Isang malinaw na kontradiksyon. Lalo pang uminit ang issue ng arestuhin din ng tiyuhin ng biktima. Kinumpis ka rin ng mga opisyal ang cellphone ng mga saksi at binura ang lahat ng larawan at ebidensya. Habang kumakalat ang balita online, naging isa na naman itong malawakang kilos protesta. Sa mga nagdaang taon, dumadami na ang mga estudyanteng nakakakita sa tunay na anyo ng Communist Party. Isa sa kanila si Eric, isang kabataang kabilang sa Generation Z. Lumaki si Eric sa isang pamilya ng CCP officials. Ang kanyang ama ay lokal na opisyal ng partido. Pero kahit bata pa lang iba na ang takbo ng isip ni Eric. Hindi niya kailanman gusto ang sapilitang pagsusuot ng pulang scarf o ang pagkanta ng mga revolusyonaryong awit. Mula mismo sa kanyang ama, unti-unti niyang natutunan ang madidilim na lihim ng pamahalaan. Noong 2019, tahasang sumuporta si Eric sa anti-extradition protest ng Hong Kong. Dahil dito inaresto siya kasama ang kanyang bagong asawa. Sa tulong ng kanyang ama, pera at koneksyon, nakalaya rin sila. Noong 2020, habang sumasailalim sa matinding lockdown ng bansa, naglabas ng mga video si Eric sa WeChat, ipinapakita ang tunay na kalagayan ng mga tao. Muli siyang inaresto at sa pagkakataong ito, binugbog siya ng mga pulis at isinailalim sa isang psychiatric hospital. Pinainom siya ng gamot laban sa kanyang kagustuhan, isang uri ng pagpapahirap. Muling ginamit ng kanyang ama ang kapangyarihan para mailabas siya. Noong 2022, muling nabuhay ang galit ng bayan sa tinatawag na White Paper Movement sa Shanghai. Ayon kay Eric, sa unang gabi sumigaw ang mga estudyante ng Xi Jinping bumaba ka at CCP umalis ka. Sa ikalawang gabi nagtipon kami sa harap ng simbahan bitbit ang puting papel. Pagsapit ng ikatlong gabi sealed na ang simbahan. Abot sa puntong maging ang pagbili ng A4 paper ay kailangan ng ID. Pati ang mga photocopy shop ay pinagsabihang dapat i-record ang ID ng bawat customer. Sabi pa ni Eric, nilabag ng mga tao ang mga checkpoint, sinira ang testing booths, inubaran ang mga workers sa protective suits, tinapon ng face masks, wala nang takot, parang hindi na kinaya ng CCP ang galit ng sambayanan. At ganoon nga ang nangyari. Pagkatapos ng kilos protesta, bigla ang nagbukas muli ang mga lungsod. Ayon kay Eric, halos mabuwag ang CCP kung ipinagpatuloy pa ang lockdowns. Pagsapit ng 2024, pinatato ni Eric sa kanyang likod ang mga simbolo ng Tankman mula sa Tiananmen Massacre at ang simbolo ng White Paper Movement. Ipinapakita raw niya ito tuwing may pagkakataon sa publiko. Pero noong Marso ng taong ito, biglang dumating ang mga pulis sa kanilang bahay. Siya at ang kanyang asawa ay inaresto ng 2 araw. Pagkalaya, nalaman niyang ilalagay na siya sa ilalim ng exit control. Ibig sabihin hindi na siya makakaalis ng bansa. Sa araw ring iyon, tumakas sila at nagtungo sa New Zealand. Sa pagdiriwang ng June 4th Memorial sa New Zealand, ikinagulat ng mga dumalo ang ipinakita ni Eric ang kanyang likod na punong-puno ng katotohanan at tapang. Ayon sa kanya, bumagsak na ang ekonomiya ng China matapos ang pandemya. Ang lahat ng sinasabi nilang pagbangon ay kasinungalingan. Ibinunyag pa niya na maraming kaedad niya ang nagtatrabaho pa rin sa loob ng sistema. May mga korte na hindi pa nakapagpasahod ng 6 na buwan. At may mga opisina na nagsasabing susubukan nilang magbayad sa loob ng 3 buwan. Kung may pera pa, wala ng pondo ang lokal na pamahalaan, sabi niya. Kaya kung saan-saan sila namumutol at namumulta para lang may pampasahod. Para kay Eric, malinaw ang pananaw. Lahat ng miyembro ng CCP ay may kasalanan o kakuntsaba. At kahit wala tayong kapangyarihang baguhin ang buong sistema, may kapangyarihan tayong huwag sumali sa kasamaan. Sa dulo ng lahat ng ito, naniniwala si Eric, malapit na ang wakas ng CCP.